Greece at saka Canada. So makikita naman natin dito sa game na to yung athleticism, yung length and athleticism, yung wings ang na-emphasize dito kasi si Giannis is very athletic playing at power forward, pero wala silang panapat kay Shai Gilgeous-Alexander. Wala. Yun ang nagpanalo doon kay si Shai Gilgeous-Alexander. Hindi nila matapatan yun. Naiiwanan ni Shai yung kanyang mga bantay. Although ganun din si Giannis, pero iba. Kasi yung mga players ng Canada, lahat yon wing players. At lahat yon pwedeng tumira ng 3-point shot. So nahihirapan yung Greece na mag-switch kasi athletic lahat 'yon. Yun yung cool. Although sige, ang Pilipinas pwedeng ganon, yung switch everything. Papahirapan mo yung depensa mag-switch. Hahanapin mo yung advantage mo. Ganon yung nangyari sa Canada. Meron silang Shai Gilgeous-Alexander na pwedeng mag-create ng shot. So yun lang nakikita natin sa Canada. Parang US din kasi yung Canada, kaso mas downgraded yung version kasi yung US kasi yun yung upgraded version ng Canada in terms of kasi nasa kanila si LeBron, si KD, si Curry, si Tatum, lahat yun athletic wings. Samantalang sa Greece, si Giannis lang atang medyo athletic eh. Si Giannis lang yung medyo lamang sa natural gift. Alibang kay Giannis, tsaka yung number 60 nila, yun lang yung shooter. Pero kita nyo, pag gustong depensahan ng Canada, nakukuha na ng bola yung Greece. So ganun sila ka-athletic on the perimeter, lalo na yung Dillon Brooks. Pag sinet niya yung isip niya na gusto niyang depensahan yung isang player. So yun yung nakikita natin naman dito sa Greece at saka Canada. So yun lang po.